Good day mga kapatid, welcome to Dubs TV. Lumampas na po ng 3,000 ang ating odometer since nung huli nating change oil gamit itong blue cap na fully synthetic na Honda. And tapos na po yung ating Honda Click 160 sa coverage ng warranty kasi 2 years na siya. Though ang milyahe pa lang niya is 10,000, pero kapag lumampas na ng 2 years tapos na yung warranty niya. So magsusubok na tayo ng bagong langis. At ating gagamitin instead of this ay ito pong city scooter na 10W40 ng Shell. Nabili natin ito sa Biker Zone, isa po sa wholesaler at supplier dito sa Sariaya ng mga authentic at legit na bike parts and oils. Bale yung ating gamit na Honda Pro or Pro Honda ay 10W30. Pero ito ay 10W40. Mas malapot siya ng konti. So yung ating oil po kasi ay itong last na number. Pagtaas po ng number niyan is paglapot po nung ating oil. Alright? At ito namang 10W ay yung viscosity niya kapag winter or kung sa ibang bansa ay kapag sobrang lamig. Pero kapag na-reach na daw niya yung optimal temperature or nag-init na yung ating makina, ang magiging viscosity niya is tataas. So 30 and 40. Maganda po ang review nitong Honda City Scooter na to para sa ating Honda Click. Panoorin niyo po yung video ni Motodeck, ni Trupa. Nagkaroon ng testing ng city scooter na bagong labas na ito. 2025 yata ito kung hindi ako nagkakamali na na-release. So, pinasubok sila ng tatlong Honda Click 125. Hindi ko sure kung sa Indonesia ba ito o yeah, most probably Indonesia. Basta Asian country din. Pinasubok sila, lahat brand new scooter na Click 125, tapos iba't ibang oil ang ginamit nyo sa tatlo na yon. Kumbaga scooter 1, 2, and 3. Ang pinili ni Motodeck na pinaka-smooth or mas maganda yung performance or best yung performance do sa tatlo ay yung pangatlo nga. And ni-reveal na yung pangatlo na yon is ito yung gamit na oil. Bagong release nila ng 2025 na city scooter. So ito ay 400 plus sa 400 something sa Shell. I recommend magkaroon kayo ng mag-download kayo nung Shell Asia na app. May discount, so magiging 360 plus na lang siya. Too bad, nakalibot na ako at nakaipag-ikot, nakatawag at nakapag-text at nakapag-inquire online sa mga Facebook page ng mga branches ng Shell. Too bad nga, walang may stock ng ganitong oil. So pumunta ako sa Biker Zone, buti meron sila na supply or stock. So shout out sa Biker Zone, God bless po sa inyo. So bigyan ko kayo ng feedback after at least 3,000 kilometers. Dahil dito, tayo ay ang ginagamit natin ay 10W30, fully synthetic, mas manipis. At around 650 yung ating na na drain. Alright? Pero ngayon magde-drain tayo sa side, no, doon sa may filter. So mas marami tayong made-drain. Let's see. By the way, kapag change oil, pag bolt lang sa ilalim, drain plug yung binuksan, ang ilalagay ay 800. Pero kapag nag-drain ka doon sa may filter at nilinis natin, dapat ay 850 cc or ml. Check natin yung code. Ang legit check daw to kasi ang daming rampant na fake online. Alright, so yung ating Honda Pro na oil at 3,000 mahigit na mileage, ito yung itsura ng ating filter. So dun sa mga natatakot na mag-change oil ng higit sa 1,500 to or 1,000, hindi ako nagpapadala sa marketing nila na magpalit ng ganong kaaga. So wala siyang mga kinakatakot nilang change oil, mga natapyas na mga malalaking parts ng engine.
So okay siya. Yung bolt sa ilalim 12 mm. Ito naman 17 yung gamit nating socket. Ito yung ano dito sa side. And side na tinatagilid natin para side yung loob. Alright, so mga kapatid, kung makikita nyo, nasa 750 yung na-drain natin. Itinagilid pa natin ng konti yung motor at nag-drain tayo sa may filter. Kaya isa po yan sa dahilan, kaya kailangan mas mataas talaga ang nilalagay yung langis kapag nagde-drain kayo sa side, yung sa may filter nga. Alright, 750 yung level niya, pero dati around 650 tayo ang na-collect natin nung nag-drain tayo sa gitna. Alright, so 850 yung ilalagay natin pag naglagay na tayo ng bagong engine oil. Ganyan naman siya kaitim. So merong hihingi sa akin ito, isa kong kaibigan, panlalagay daw niya sa power saw. Fully synthetic na langis. Suyo lang po kung mag-change oil kayo, i-dispose nyo properly yung inyong langis. Huwag nyo itatapon sa ilog, sa kanal. May proper disposal naman po yan. So isasali natin dito sa AC na bote. Pwede nyo pong dalhin sa mga Petron o gasoline station o sa mga talyer. Meron naman po nagko-collect yan at nagre-recycle. So hindi tayo makakaragdag sa sa waste products ng sobra-sobra. At yun din po yung disadvantage kapag sobrang aga mag-change oil. Mas magastos, pero pera nyo pa rin yan, wala pong pilitan. But then again, nagpo-produce po tayo ng mas maraming waste product.